Amen. Purihin ng Panginoon. Magandang umaga sa inyo lahat mga kapatid. Bato-bato sa langit. Tamaan daw, huwag magalit. Pero bago tayo dumako dyan sa ating aralin, may babasahin muna ako para malinaw lang. Sabi dito sa Roma 4:7, sabi dito sa Roma 4:7, na sinasabi, mapalad yaong ang kanilang mga pagsalangsang ay pinatawad at kanilang kasalanan ay nangatakpan. Mapalad ang tao na sa kanya hindi ibinilang ng Panginoon ang kasalanan. So tatandaan natin mga kapatid yon, mapalad daw yung tao na hindi binibilang ang kasalanan. Kasi meron tayong madadaan ng mga kasalanan dyan. At sabi nga, marami kasi magtatanong mamaya o kaya matagal na may mga nagtatanong sa kaisipan, bakit nandito pa sa kapisanan? No? So tatandaan natin yan, pag pinatawad ng Panginoon, pinatawad niya. So wala tayong dapat questionin doon. Kaya nga kung papansinin natin, ano baga ang mabuting sabihin doon sa isang tao na pinagaling? Doon sa karamdaman sabi sa kanya, ikaw ay pinagaling, huwag ka nang magkasala pa. Baka mangyari lalong masama. Yung mga kasi ang sinabi ng Panginoon doon, pinatawad sa kasalanan eh. Pero marami yung alin ba maganda daw sabihin, buhatin mo ang higaan mo at lumakad ka. Di ba mas magandang sabihin yung pinatawad ka? So ang may karapatan lang talaga magpatawad is yung ating Panginoong Kristo. Kaya nga siya namatay para sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng bawat isa. So, alin ba pinapatawad? Kasalanan. At sabi nga doon sa aklat ng Juan, sabi doon, basahin natin sa unang 3:4. Ako'y nag-note kasi gusto babasahin ito yung talata. Ngayon lang naman. 3:4 ng unang 1. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. So, pagsalangsang sa kautusan, nasan ba yung kautusan? Dalawa kasi ang kautusan. Yung isang, sabi sa Galatia, dalawa, luma at bago. Ang tagapamagitan ng lumang kautusan is si Moises. At yung tagapamagitan ng bago is yung ating Panginoong Kristo. Pero kung tutuusin, alin ang nauna? Yung sa ating Panginoong Kristo. Dahil sinasaysay sa Galatia, idinagdag lang yung kautusan dahil yung binhi matagal. Dumadami yung kasalanan para pigilin yung kasalanan. So, yun yung doon. At yung kasalanan pagsalangsang sa kautusan. So, may mga utos din kasi ang Panginoon, mga kapatid, na hindi natin mababasa dito. Instant. Sa paanong paraan? Yung sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pag sinalita ng anghel, nagiging kautusan na yun. Kaya nga mag-ingat daw tayo pagkaharap ng anghel ng Panginoon. Kasi bakit? Dala-dala nun yung pangalan niya. Alam natin na yung Israel, lalo yung mga kabataan, alam ito. Na yung Israel ay lilipulin ng Diyos, pero hindi niya ito nilipol dahil dun sa pangalan niya. Ginamit ni Moises. Na kaya mo ba hindi madala? Sasabihin ng tagaibang lupa, inilipol mo kasi hindi mo madala. Masisira yung pangalan ng Panginoon, napakahalaga ito sa kanya. Kaya hindi niya nilipol yung bayang Israel. So, ganun din sa atin. Yung anghel, sabi nga, pag hindi ka nakinig doon, isang kasalanan walang hanggan. Pamumusong yon. Kasi bakit dala-dala nyo yung... Ang ating Panginoon Kristo, kaya makita natin, pinagsasampal, hinampas, hinataw, hinagupit, pero pinatawad lahat ng gumawa nun. Kasi bakit? Naparito siya sa kahabagan. Pero yung anghel, hindi napaparito yung para sa kahabagan. Yung salita nun ay infinite, yung talagang subok yung salita nun. Lalo pagka dumadating na doon sa huli. Hindi mapapatawad yung pagsalangsang. Kaya nga yung madalas na masaway at nagpapabaya ng lakad, mababali ang leeg. Ibig sabihin nun, magbubunga ng kamatayan. At ang kamatayan po, dalawa. Yung nag-aakalang ikay nakatayo, pero patay ka na pala. Kasi bakit? Lumalakad ka dun sa sarili. Kaya nga pag sinabi ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa Iglesia, makinig. At itong ating aralin, kaya natin napag-aralan, nabanggit na rin kanina ni kapatid na Tess, kasi marami na yung mga kabataan dito na sabi nga, ay ang ano bang kasunod niya, magsisipag-asawa. Hindi naman bawal mag-asawa.
Pero yun ang dapat natin tatandaan, may mga batas. At yun yung kinakailangan nating malaman bilang sumasampalataya sa Panginoon. At lalo't higit, yung nabautismuhan. Kasi pag binabautismuhan tayo mga kapatid, inaalis ng Panginoon yung masamang espiritu. Pinapalitan niya ng panibagong espiritu yung binabasa natin sa awit 51. Likhaan mo ako ng isang malinis sa puso, magbago ka ng isang. Yun ang tandaan natin. Kaya yung mga magpapabautismo, sasalinan kayo ng panibagong espiritu ng Panginoon. Aalisin yung masamang espiritu. Pero sa oras na hindi tayo sumunod, aalisin ng Panginoon yun. Kung katulad ng ginawa niya kay Haring Saul, inalis niya at pinalitan ng masamang espiritu. Ang batas ng Panginoon is iba. Pagka hindi ka talaga sumunod, sabi dun sa, basahin natin dito sa Mateo, chapter 12:43, unahin na natin yung mangyayari pag hindi tayo sumunod dun sa pag-aaralan natin. Especially mga nabautismuhan. Sabi sa 12, ito yung gustong sabihin ni Nathaniel ng Miyerkules. Sabi sa 43, 12:43, hindi ako nagkakamali, ito yun eh. Ay, 1 pala to. Mateo. Sabi dito, sa 12:43, darapat ang karumaldumal na espiritu kung siya'y lumabas sa isang tao. Yan, lumalabas lang ito pagka sinalinan tayo ng nagpabautismo tayo. At sinalinan tayo ng panibagong espiritu ng Panginoon. Ito yung nangyayari sa atin nung tayo mabautismuhan. Kaya ngayon tubig, paghiling ng isang malinis na budhi. Darapat ang karumaldumal na espiritu kung siya'y lumabas sa isang tao ay lumalakad sa dakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan. At hindi makasumpong kung magkagayoy sinasabi niya, babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko. At pagdating niya at nasumpungang walang laman, walis na at nagagayakan pa. No? Ready, ibig sabihin. Kasi bakit? Inalis ng Panginoon yung espiritu eh. Kung magkagayoy-yayaon siya, umalis uli. Pumunta at umalis uli. Bakit? Kung magkagayoy-yayaon siya at nangagsama ng pito pang espiritu na lalong masama kaysa kanya. At sila'y nagsipasok at nagsitahan doon at naging lalo pang masama ang huling kalagayan niyaon kaysa ng una. Gayon din naman mangyayari sa masamang lahing ito. So makikita natin lalong sasama. Yun ay doon sa mga pinatawad na, nilinis na. Sino yun mga kapatid? Tayo. Kaya nga makikita yung pag-ibig natin, yung pagsunod natin sa Panginoon, yung pinakamaraming pinatawad na kasalanan. Sinong ibig? Yung mas malaki ang pinatawad. At doon sa mga pinatawad, sabi nga, huwag nang magkakasala pa kasi ito yung mangyayari. Ito yung mangyayari. Papasukan ka ng masamang espiritu, mas masama pa kaysa doon sa lalo kang sasama. Hindi na yun maaalis. Ganun ang magparusa ang Panginoon doon sa matitigas ang ulo. Yung hindi nakikinig. So yun po. Kaya yung mga pinatawad, wala tayong questionin doon. Isa lang naman, bakit ka naririto sa kapisanan pa? Pinatawad ka. Kasi hindi ka pa hintulutan ng Espiritu Santo kung marumi ka na sa paningin ng Panginoon. Palalabasin ka. Hindi makakalapit dito yung iba nating mga kapatid na natakwil na kasi nga binabantayan ng Espiritu Santo. Pero kung bakit tayo nakalapit, bakit tayo nakaka-attend, ibig sabihin tayo'y pinatawad. Medyo matigas yung mga pananalita natin kasi bihira naman tayo magtalakay. Ito kasi buhay natin ang nakalagay dito. Sa oras na magkamali tayo, itatakwil tayo ng Panginoon. Wala nang haing natitira pa patungkol sa kasalanan. Pinapako natin muli ang anak ng Diyos na buhay. Sayang na kayo. Yun yung binabanggit kanina. So, yun yung mga dapat alam natin. Especially yung mga magulang. May mga anak tayong mga dalaga at binata na. At yung mga may na dyan. May mga gulang na. Yung magsisipag-asawa na rin yan eh. At tinuturo dito yung marangal na sabi nga, maging marangal nawa ang pag-aasawa. Huwag madudungisan. Yung pag-aasawa kasi, pag sinabing asawa, ibig sabihin yung kabiyak nun eh. Nabanggit na kanina, ang pag-aasawa is hindi yan yung ikakasal kayo. Hindi naman yun yan. Kasi yun yung sinasabi dun sa aklat ng Pedro. Sabi dun sa Pedro
Unang Pedro 2:13-14, pasakop din naman kayo sa palatuntunan ng tao. Kaya tayo nagpapakasal. So, nabanggit na kanina ng kapatid na kapatid na ano rin. Kapatid na Tess, kapatid na Angeline, na yung ito yung pagkakasundo. Katulad noon, yung nagsisipag-asawa, si Jacob. Ba't niya napangasawa yung dalawa? Nakipagkasundo siya dun sa magulang. So, makikita natin, nung unang panahon, ang paraan ng pag-aasawa is yung ikaw ang lalaki, kakausapin mo yung magulang ng mga pangasawa mo. Yun. Pag nag-agree yung magulang nang walang magagawa yung babae, yun ang batas talaga. Ngayon, nasa bagong ano na tayo. So, makikita natin, yung dalawa munang nagkakagustuhan, sila mag-uusap, and then, tsaka nila kakausapin yung magulang. So, basta meron ng tipanan, tinuturing na yan na mag-asawa ng Panginoon sa paningin niya. So, makikita natin, nabanggit kanina ni Kapat na Tese, palit-palit daw. So, iniiwasan natin hanggat maaari, huwag magko-contact ng kahit ano. Ituro natin sa ating mga anak, huwag magko-contact ng kahit ano. Kasi sa oras na delikado, yung mga kiss-kiss, okay lang siguro yung hawak kamay, pero yung magpapakiss pa kayo, dahil magiging kapintasan nyo yun, lalo tigit yung mga nabautismohan. Mantakin mo, yun, kumikiss sa'yo, tapos naghiwalay naman kayo, palit ka na naman. Diba? Lalo sinama mo dito, tapos sinama mo dito na, ay di, yun ang sinasabing magkakaroon ng kapintasan. Hindi tayo pwedeng mapipintasan dahil doon. Yun ang tatandaan natin. So maiksi lang yung oras natin. Napakadami kong talatang hinanda. No, so tatalakayin lang natin ng kasi na isa lang yung aralin niya. Kung sana binasa ng bawat isa yung buong chapter 7, napakalaga nun. Chapter 19 ng Matthew, chapter 5, Lucas 16, at yung Marcos 10. Binabanggit na doon. So, ang sinabi diyan po, basahin natin yung sa 10. Maganda dito ba? Baka makalimutan ko, may lumusot eh. Sa Marcos 10, ayan, ito sa 6. Ngunit buhat ng pasimula ng paglalang, lalaki at babaeng ginawa niya sila. At dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikisama sa kanyang asawa, at dalawa ay magiging isang laman, sinasaysay doon. Kasi nga, kung minsan, bakit hindi nagkakasundo, lalo tigit, pagka mananampalataya, magkakasundo yung buong pamilya, kahit mag-asawa pa yan. Pero kalimitan, hindi nagkakasundo po pag hindi mananampalataya yung iba kasi hindi sila nakakaalam ng batas. Kaya doon nagkakaroon ngayon, kung mag-aasawa tayo at hindi mananampalataya, humiwala yung mag-aasawa sa kanyang pamilya. Huwag pipisan kasi magkakaroon ng kagulo. Doon kung minsan nagkakaroon ng problema, malaki na parang bonding pa. Hindi kayang tumayo sa sariling paa. So, alam na natin yun. Yun yung mga aral na dapat talagang iingatan natin. Kasi panoorin tayo ng sanlibutan. Lalo tigit sino yung nanonood sa atin? Yung bawat isa sa atin. Tahimik lang yan, pero very observant ang mga maraming mga tanong sa kaisipan. So, sinasagot natin yung mga tanong. So, tandaan natin, sabi nga, nilalang sila lalaki at babae. Tapos, basahin natin yung ating aralin. Sabi sa 7:2, darapot dahil sa pakikiapid, ang bawat lalaki magkaroon ng kanyang sariling asawa at ang bawat babae magkaroon ng kanyang sariling asawa. So, ibig sabihin, ang mag-aasawa po is lalaki at saka babae. So, magkakaroon yung lalaki. Sino ang dapat mapangasawa ng lalaki? Lalaki ba? Hindi. Babae. Sino ang dapat mapangasawa ng babae? Babae rin ba? Lalaki. So, hindi pwedeng babae sa babae at lalaki sa lalaki. Sa mananampalataya, sa sanlibutan, pwede ha? Pwede yon sa sanlibutan. Pero dito sa ating mananampalataya, tandaan natin, kung ang gusto natin kasamahin o mapangasawing babae, ay hindi tayo po pwede dito. O sabihin natin hindi magkaasawa, pero hindi naman magkamag-anak, nagsasama, hindi po pwede. Kung sabi nga, tandaan natin,
halo-halo pa tayo. Ang pagpili ng Panginoon kailan? Yung paghatol na. Kaya mag-iingat din tayo. Kasi meron din salita ang Panginoon. Ang nag-aakalang siya'y nakatayo, yun ay tumba na. Kasi kahit nasa kapisanan tayo mga kapatid, kahit tayo binautismuhan ng Espiritu Santo nang sa Panginoon, bautismo sa kamatayan, ng tubig, it doesn't mean ligtas ka na. Ang kaligtasan po ay nasa pagsunod. Kaya nga 'di ba ang nananahan sa aral, ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ay hindi kinaroonan ng anak, hindi rin kinaroonan ng ama at hindi rin kinaroonan ng buhay. Yung nagpapatuloy kinakailangan. So kahit sabi ko nga kahit pinatawad ka na tapos pumalik ka, kamatayan. So tandaan natin, hindi pwedeng babae sa babae, lalaki sa lalaki. Karumal-dumal ika sa paningin ng Panginoon. Apoy ang sasaluhin pagka ganun. No? Tandaan natin yun, apoy ha. At isa pa dito, anong pagkakaiba ng pakikiapid sa pangangalo niya? Tandaan natin, parehas yung kasalanan na yan, pero nagkakaiba sila kung sino ang gumagawa. Ang pakikiapid po ay yung hindi pa kayo mag-asawa, wala naman kayong pagkasunduan. Hindi naman kayo nagkasunduan. Ito yung one night stand. Nag-contact kayo. O, ibig sabihin, para mas malinaw kasi hindi maintindihan ng mga ibang teenage, alam niyo yung mga kabataan ngayon. Sa dami ng internet, napapanood nila, alam nila yan, kahit maliit pa. Yung pag nag-sex kayo, hindi po pwede yon na hindi kayo mag-asawa. Ang tawag doon is pakikiapid. Yung nagse-sex o nagko-contact ng hindi mag-asawa. Ibig sabihin, hindi nagkaroon ng covenant, kasunduan. Nag-contact kayo. Pakikiapid yun. So, maitatama mo lang yon pag napangasawa mo yon. Alam niyo ba ang bigat niyan yung sinasabi doon sa Korinto? Napangasawa mo nga. Talakay muna natin yung isa pa. So, alam natin, yung pakikiapid, hindi mo asawa, nag-contact kayo, nag-sex. Anong pangalo niya? Eto na. May kakontak ka na, asawa mo, nagko-contact kayo. Siyempre, mag-asawa, ginagawa ng mag-asawa yon. Contact. Ikaw ay may nagustuhan pa. Kaya yung may mga asawa, lalo sa mga lalaki, huwag natin tangkain, lalo yung mga binautismuhan, huwag natin tangkain, tumingin tayo sa iba. Dahil bakit? Sa set 5:28 ng Matthew, ganun din sa babae na may asawa. Ang tumingin sa isang lalaki, vice versa na rin yun. At babae, lagay na natin, doon sa iba, tumingin ka sa lalaki, may asawa kang lalaki, tumingin ka sa lalaki. Nag-isip ka ng kung ano, si lalaki tumingin sa ano, nag-isip ng ano, nagkakasala na ng pangalo niya yung puso pa lang ha. Pero pag ginawa pa natin, may kalalagyan tayo. Lalagyan tayo ng pasukan tayo ng espiritu. Yun ang covenant kasi. Naniniwala ba kayo sa salita ng Panginoon katotohanan? Katotohanan, mangyayari yun. Hindi na mapapaalis yung espiritu na yun pag pumasok sa atin. Sino yung mga naka-experience na nang pumasok ang espiritu? Yan, sila kapatid na Eileen, kapatid na Ed, kapatid na Lisa, yan mga naka-experience na, di ba? So, magsilbing pinakapatotoo, hindi kalokohan. Kaya yung ating mga kabataan, makinig kayo sa inyong magulang, sa laman, at the same time, magulang nyo na rin sa pananampalataya yan. Hindi lang yung may atang dito. Kasi sa oras na makuha kayo, sabi nga, ang inyong kalaban na diablo ay umuungal, humahanap na parang leon. Humahanap ng masisila niya. Sino sisilain niya? Madalas natin marinig sa mga haligi. Yung wala sa kanya, sino yung wala sa kanya? Tayo. Kasi nga, inalisan tayo ng masamang espiritu, pinasukan tayo ng matuwid na espiritu ng Panginoon. Binago na yung ating puso. Yung bato, pinaltan ng pusong laman. So, yun ang ano. At tatandaan natin, tapusan tayo sa babae, lalaki sa lalaki, bawal talaga yun. Pag ginawa natin yan, kahit narito pa tayo, hindi man tayo sabihin ng Espiritu Santo, tayo yung buhay na patay sa paningin ng Panginoon. Nandiyan ka, nonsense ka lang sa Panginoon. Ang tinitingnan ng Panginoon kasi yung sumusunod. Kaya kahit nandiyan ka araw ng linggo, Miyerkules, hindi ka naman sumusunod, patay na patay ka sa Panginoon, hindi ka pinapansin. Kaya kang hindi sinasaway. Kasi bakit? Patay ka na sa paningin ng Panginoon. Kaya wag tayo bilang nasa katotohanan na meron tayong budhi. Pagka tayo inuusig ng ating budhi, wag natin gagawin yon kasi ibig sabihin mali yun.
balik na tayo dun sa ano, yung halimbawa may asawa naman. So ang nag-asawa ay tinatali yan sa kautusan. Ibig sabihin may covenant. So makikita natin doon, bawal mag-asawa ang isang Kristiyano ng taga-sanlibutan na may asawa. Paano masasabing may asawa? Pag ang nakuha mo, total, nabanggit na rin ni kapatid na Aileen, kapatid na, asawa ni David, si Angeline. Kasi napakinggan niya, marami nakarinig kasi. Halimbawa ko lang ang kapatid na Alvin. Si kapatid na Alvin ay may nakasintahan. May anak. Ibig sabihin, may asawa, buhay pa. Anong ginawa ng Espiritu Santo? Sinaway. Hindi po pwede. Mamili ka kung buhay o kamatayan. Katulad po yan, yung mga kabataan, alam nyo ito, si Abimelech. Sabi ni Abraham, si Sarai aking kapatid, kinuha ni Abimelech na mapangasawa. Anong ginawa ng Panginoon? Kinausap sa panaginip si Abimelech. Iniwasan siya ng Panginoon na magkasala. Sinaway siya, kaya binalik niya si Sarah. Hindi siya nagkasala. Ganun, pagka ayaw ng Panginoon, yun yung sinasabi kanina ni kapatid na Tess. Hindi porket balo or wala kang asawa, patay na, ay pwede ka na mag-asawa sa gusto mo kahit kanino. Hindi po pwede. Pero may karugtong kasi yun sa kalooban ng Panginoon. Pag hindi kalooban ng Panginoon, matuto tayong makinig. Kasi itatakwil tayo ng Panginoon pag hindi tayo marunong makinig. Wala namang ibang salita talaga eh. Yun ang talagang babagsakan. Ang sa Panginoon ay nakikinig ng salita ng Diyos. Doon tayo sa kabila pag hindi tayo marunong makinig. So, tandaan natin at doon sa eto naman, doon sa mga nag-asawa na naghiwalay, hindi na kayo pwedeng mag-asawa. Kayo may mga anak. Yung mga dalaga na nagsipag-asawa na nagkaroon na ng asawa, na humiwalay sa asawa, ay wala nang karapatang mag-asawa pa. Kapag kayo'y nag-asawa, kayo'y nagkakasala ng pangangalunya, isang mortal sin, itatakwil din kayo ng Panginoon. So yung mga pinatawad, wag na. Pinatawad sila, wag nating questionin. Ang Panginoon ang bahala doon. Tayong mga bago ngayon, na ngayon nakakarinig ng salita ng Panginoon, nalalaman natin ngayon kung ano yung mga bawal. Bawal tayong mag-asawa, yung mga hiwalay na sa asawa, na buhay pa ang asawa. Dahil pag nag-asawa kayo, pangalunya, death penalty, patay na buhay. So, yun ang mangyayari sa atin. Anong gusto natin, Panginoon o yung buhay dito? Ngayon, bakit iniutos na mag-asawa? Dahil nga doon sa pakikipid, para maiwasan. Kaya ingatan natin mga kapatid, kasi yung kaaway po, nakaabang lang yan dyan. Kukunin tayo niyan. Wala nang magagawa ang Panginoon. Sabi nga sa Roma, walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Wala. Totoo yun. Kahit yung may kapangyarihan, kahit yung ibang nilalang, sino yun? Yung mga espiritu, hindi tayo kayang paghiwalay. May isa lang. Yung sinasabi sa Isaias, kung hindi ako nagkamali, Isaias yata yung basta lumang tipan. Kayo'y pinakukubli ng Panginoon yung kanyang mukha sa inyo dahil sa inyong kasalanan. Yung kasalanan natin, yun ang nagpapakubli sa mukha ng Panginoon, kaya hindi siya makikinig sa atin. Kasi bakit? Nagkasala tayo. So habang nandyan yung kapatawaran ng Panginoon, nandyan yung kahabagan sa atin, iwasan natin yung kasalanan. Kasi yun yung, sabi sa Korinto, yan yung tibo ng kamatayan. Mamamatay tayo. Saan anong mamamatay sa atin, mga kapatid? Hindi sa laman. Yung espiritu, kaya buhay ka, patay ka na. Parang yung matanda na akala niya wala siyang silbi, ganun ang pakiramdam, mga kapatid. So tatanda natin, talagang maging maingat sa pag-aasawa. Kasi pag nahiwalay ka, mahirap tiisin yun. Sabi nga dun sa salita, di ba? Hindi matatanggap doon ng lalo't bata pa. Nahiwalay sa asawa. Di ba? Hindi matatanggap yan. Pero pagtiisan natin kasi nga. Kaya nga kung magsisipag-asawa, nais mag-asawang iba, ipanalangin nyo. Para sigurado. Kasi pag nakakuha kayong taga-sanlibutan, yun ang sinasabing kaya pinaiiwas na makipamato. Dahil pag yun na ibang pugat, mahihirapan tayo mga kapatid. At yung mga may kasunduan na mga kapatid, huwag na natin questionin siguro. So yung mga may katipan na dito sa atin, bahagi pa rin, sabi, pasakop sa palatuntunan ng tao, okay na inaaring ganap na tayo ng Panginoon, pero kinakailangan pa rin natin. Yung pagpapakasal po is hindi sa simbahan. Sabi, pasakop sa batas. So, sa West, o sa abogado, o sa mayor. Hindi sa simbahan. Ngayon, yung mga anak nila, pasakop din sa tao. Hindi naman kinakailangan yung baptismal dyan sa church. Okay na wala niyan. Ginagamit lang po yan doon sa mga, saan?
Doon sa pinapasok ang anak sa mag-school doon sa mga pag-aari ng mga simbahan, hinihingi yon. Pero kung hindi, hanggat maaari, wag nating inihandog na natin sa Panginoon tapos papabinyagan pa natin ano yon, buhay na pinatay mo. Dinala mo sa tamang aral tapos ipabibinyagan mo, ipinapatay mo uli. Maging matalino po tayo. Isipin natin yung ating mga desisyon kasi makakapekto po yan sa pangalan ng Panginoon. Pag nalalait ang pangalan ng Panginoon, lagot tayo. Hindi tayo aariin ng Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, napakahalaga ng pangalan ng Panginoon. Isang kasalanan walang hanggan nga, yung hindi makinig sa anghel. Dala-dala ang pangalan. So sa atin, makinig tayo. Sino ba yung pakinggan natin? Espiritu Santo lang ba? Yung ating mga kapatid, lalo't yung may mga atang. Magibasta kung sino nagpapaalaala sa atin. At tandaan natin mga kapatid, ang pinatawad ng Panginoon, malinis na. So kung pag tayo pinaalalahanan at yung nakagawa rin siya ng parang ganon, tapos hindi natin tatanggapin yung paalala, lagot tayo sa Panginoon noon. Kaya dapat wag natin titignan yun dahil pinatawad na. Tandaan natin. May buhay na. So siguro, hanggang doon na lang. Wala nang oras. Bahala na yung kasunod. At sorry kinakailangan lang kasi, alam nyo, marami tayong mga kapatid na natakwil tayo dyan. Kaya mag-ingat tayo. Dahil yung diablo, kung kala natin kalokohan lang yung ating pinaggagawa, tignan natin. Purihin ang Diyos at muli magandang umaga sa ating lahat. Kasihan tayo ng Panginoon at marapati nawa. Hindi man karapat dapat dahil sa awa ng Diyos, purihin siya sa umaga. Okay yung ating aralin. Napakaganda ng daloy ng ating pag-aaral. Ang sabi sa ating aralin, datapwat dahil sa mga pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. Dahil sa pakiapid, payo po ni Apostol Pablo, nang dahil sa pakiapid, kailangan ang lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. Ganun din yung babae. Sabi rito, bawat babae ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. Ayan sa ating pag-aaral. May nabanggit si Apostol Pablo na nais niya sana na yung mga lalaki, mabuti sana na wag humipo ng babae. Hindi nangangahulugan na bawal mag-asawa, nabanggit naman kanina. Diba? Hindi po, kasi kung maalala natin yung isang talata doon sa Timoteo, yung mga aral, di ba? Yung mga aral demonyo, di ba? Sinasabi gano'n. Basahin ko sa chapter 4 ng unang Timoteo. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsipagsalita ng mga kasinungalingan na hiniruhan ang kanilang mga sariling budi na waring bakal na nagbabaga na ipinagbabawal ang pag-aasawa. Kaya magiging kontradiksyon kung sasabihin na Apostol Pablo na bawal mag-asawa. Pero sinasabi niya dito na hindi kasalanan na ikaw ay mag-asawa. Kung ganon, ay yung mga may asawa sa atin dito, di kasalanan mo yun. Sila humipo, sila nag-asawa. Hindi po. Ang binabanggit dito, dahil doon sa pakikiapid. Ano yung pakikiapid? Fornication na sinasabi. Nabanggit na rin kanina. Sino yung gumagawa noon? Yung mga dalaga, mga binata, madalas ganun Pero sa isang banda, tignan natin yung sitwasyon. Sino may kasintahan ngayon? Yung mga dalaga at binata. Sino may jowa? Taas ka ba? Pag pinag-usapan natin, pag-aaral to. Sino may jowa?
Kapatid na rap, meron na? Wala pa. Ay, nanliligaw ka na? Wala pa. Kasi ba, kapag nanliligaw ka, siyempre, nandyan yung isang damdamin na gustong-gusto mo siya, di ba? Gusto mo siya. Kadalasan sinasabi mo, pag nanliligaw ka, pinaka-iibig kita. Di ba? Ganun. Mahal kita. Siyempre, kung gusto ko naman ng babae, mahal din kita. Iniibig kita. Ibig sabihin, pag magjowa na, mayroon na silang kasunduan. Jadi, magsyota na sila, magjowa, ano, di ba? Ibig sabihin, isang tipan na mayroon silang kasunduan. Magsyota na, di ba? Ibig sabihin, may tipan na yun. Nangangalawang ba yung pagiging may tipanan na kayo? Pares na kayo nagmamahalan. May kalayaan bang gawin? Yung sinasabi kanina. Yun ang tinatawag na pakikapit. Kahit na may tipan, nagmamahalan kayo. Kasi, tama yung sabi kanina no? Minsan sa isang magkasintahan, alam mo yung pag-akbay lang. Wow! Masaya ka na eh! Yung mga yakap, minsan nga, may mga biruan pa, pakurot-kurot sa tagilid. May ganon. Siyempre, masaya ka pag kasama mo siya eh. Ay, sinong hindi nakaranas ng nagmamahal pagkasama yung jowa niya, hindi ka maligaya? Masaya. Masaya ka eh. Katunayan nga eh. Bubong pa lang ng bahay ng kasintahan mo. Tuwa-tuwa ka na eh. Lalo na pag dumaan ka, bakod pa lang, tuwan-tuwa ka. Di ba? Dahil yung pagmamahal mo, ipinapakita sa kanya. Kasi mahal mo siya. Na tunay na pagmamahal. Minsan dumarating sa pagkakataon, sa buhay ng magkasintahan, yung sinasabi nga, pagkalimot. Kahit mahal na mahal mo siya. Dumarating ng pagkakataon na pagkalimot. Yung bang hindi sinasadya, dahil mahal mo siya, minsan namasyal ka sa isang bahay nung siyempre, mahal mo siya. Pag mahal mo yung lalaki, babae, pinapakilala mo sa di ba? May tiyempo na nagkakaroon kayo ng pagkakataon na nagkakasarilan. Pag nagkatititigan na yung mata niyo nagkakaroon na tuloy-tuloy na. Di may contact na kayo. Yung sex na sinasabi. Pag nangyari yung kahit may tipan, yun po, yung pakikipit. Fornication po. Kaya kung hindi makapagpigil, yun sinasabi mag-asawa na. Doon sa binanggit kanina na akin narinig kanina, ngunit kung sila'y hindi makapagpigil, kasi pag yung ahalad na hindi ka makapagpigil Lalo't kayong dalawa nagkakasarilinan, mag-asawa na kayo. Sabi rito, ngunit kung sila'y hindi makapagpigil ay magsipag-asawa sapagkat magaling ang mag-asawa kaysa mga gningas ang pita. Kasi dumarating na yung pagniningas ng pita doon. Fornication po yon. Kaya isang tinatawag na pakikapid, bawal ng Diyos. Kung ganun ang sitwasyon, mas mabuti, magpaalam ka na sa mga magulang. Magpakasal na kayo. Para hindi humantong sa ganito. Kasi pag yung masyado mong mahal yung isa't isa, ganun na nangyayari. Ayun yung pakiapid. May mga bagay katulad narinig ko, kapag nagkaroon ka na, kasi mahirap na makapag-asawa ka. Kaya sabi nito, puro hapis. Hapis ba? Doon sa mga nag-asawa. Sino may asawa kayo? Masaya ba? May asawa? May sayo. Sabi, hapis. Sabi ito, hapis. Sabi nila, bakit? Bakit hapis? Minsan bakit? Kasi nga, kailangan kasi sa mag-aasawa, hindi kagad. Pag sinabi sa'yo ng lalaki, mahal mo kagad, oo ka na kagad, kailangan niyang pagkilatis. Tingnan mo. Titignan mo siya. Yung iba nga dyan sa mga magulang
Pag mamamahal siya, siyempre, kailangan pasyal doon sa babae. Minsan nga nung araw kailangan may kasama yung babae. Kasi may mga malalaking gustong maka-score kagad. Makakiss kagad eh. Nung araw, hindi pinapayagan yung mga gano'n. Kaya kailangan pagkilatis. No? Kasi nga, handa ka ba dito sa mga utos ng Panginoon? Kung mag-aasawa ka na, handa ka bang magpasakop sa lalaki? Di ba? Pag mag-asawa na kayo, sabi doon na nag-iisang laman na kayo, isang laman. Hindi dalawa, kundi isang laman. Isang laman kayo. Ngayon, sabi sa, nabanggit na rito sa Roma, chapter 7, sa 2 na ako. Sapagkat ang babae na may asawa ay itinali na ang kautusan sa asawa samantalang ito'y nabubuhay. Nakatali ka na. Hindi ka na malaya, ibig sabihin. Hindi ka na malaya. Nakatali ka na. Sabi nila lumagay ka na sa tahimik. Ewan ko lang kung tahimik pag nag-aasawa. No? Ibig sabihin ng tali, ano halimbawa? Ba't nakatali ka na? Hindi ka na malaya. Kailangan papasakop ka na sa asawa mo Di ba? Para bang isang kalabaw na tinali sa isang puno. Tinali ka na. Pwede kang manginain doon sa palibot lang, ikot-ikot ka lang, hindi ka pwedeng malpas, nakatali ka na. Bawal na yan. Parang ganun ako. Wala kayong kalayaan pag nag-asawa kayo. Pag sinabi ng asawa nyo, huwag kang mag-miniskirt. Huwag ganyan yung suot mo na lawa ang dibdib. Susundin mo yun. Kaya mayroon magpasakop. Kaya mo bang paglabahan yung asawa mo? Ha? Kaya mo bang mamalansya? Ayan yung mga bagay na ginagawa kapag nag-asawa ka na. Hindi na pwede yung pag tiniyaya ka ng barkada mo, sige, magagawan pa yung pagiging dalaga mo. Hindi na. May asawa ka na May mamalaya ka na Hindi na pwede yung mga barkada. Ayan yung mga bagay na dapat makita. Kaya nga, pag mag-aasawa ka na, tungkulin mo rin na siya sa atin kung ano yung lalaki, siyempre. Baka mamaya, manlalasing yan. Hindi mo alam. Alam mo, maraming naghihiwalay sa isang bagay. Pag nagkamali ang isang magkasintahan ng pumili. Diba, ang mga bagong kasal, biglang naghihiwalay. Natuklasan nila, chick boy. Yung lalaki. Chick boy siya. Nang bababae. Yung pala, pati sa lalaki pwede. Chick boy. Kaya napakahalaga ng pagpipili. Mamaya, ganun yung ating makita. At alam mo yung kautusan ng Diyos. No? Huwag madungisan ang higaan. Ibig sabihin yun po yun. Bago, hindi na una yung iba sa mga salita doon sa kalalakihan. Iba yung nauna yung pagpapakita ng pagmamahalan. Hindi yun. Kailangan laging nasa ayos. Sa ayos siya. Mayroon kasi minsan sa isang pagkakamali, pag nabuntis na, diba? Kasi karamihan pag isang beses lang, mabubuntis ka na. Alam mo sa datos ng WHO at saka yung UNICEF. No, sa UNICEF. Ito 2 years ago. Napakarami mga batang ina, batang ama. Dahil sa ganun, reckless silang magpili Minsan nga, hindi pa nga sila nagkikita sa cellphone lang Pag nagkatagpo, banat na agad. Akala nila, mahal na nila isa-isa. Masyado nang reckless yung mga bata. Kaya ayon sa ulat, na maraming mga kabataan na nag-aasawa kaagad. Pero,
walang forever. Nagkakahiwalay kagad. Dahil hindi sila handa sa pag-aasawa, akala nila pagmamahalang ang bubuhay sa kanila. Kailangan maging mature tayo sa pag-aasawa. Minsan naman nangyayari, pag nag-aasawa na, naghihiwalay, gutom. Nagugutom siya. Tingnan natin. Tuloy natin yung ating pag-aaral. 3. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat. Gayon din naman ng babae sa asawa. Literal. Ano yung bibigay mo sa asawa mo pag nag-asawa na kayo? Sweldo. Sweldo. Diba? Minsan yung sweldo, binibigay natin doon sa nanay. Siya ba asawa mo? Ibigay mo yung sweldo sa asawa mo. Medyo, kumuha ka lang ng konting para sa'yo. Yeah, ganon. Sweldo bibigyan natin. Hindi sa nanay. Alam mo, kung pagmamasdan nyo yung isang ibon, nagtataka ako sa ibon. Sa amin, madalas yan. Papabalik-balik doon sa pugad niya eh. Naghahanda kagad siya ng pugad. Yung ibon. Para may tirahan na sila. O, di ba? Kailangan mature tayo. Kailangan meron tayong, yung pag-aasawa naman, hindi kagad. Pag nahirapan ka na, iwalay na. Hindi. Kaya kailangan yung mga pangailangan, pwedeng, siyempre may bahay kang titirhan. Di ba ganun? Sabi nga, iiwan. Di ba? Iiwan ng lalaki. Hindi na lalaki na babae. Ang kanyang ama't ina. Di ba? At sapagkat sila'y magpipinsan. O, hihiwalay. Di ba? Kaya mahirap kung wala ka yung napakahirap eh. Bayad ng kuryente, bayad ng upa sa bahay. Ayan, yan ang mga dadaanan mo. Magkakaanak ka, tapos sunod-sunod pa. Tapos cesarean pa. Ay ngayon, minsan cesarean pa. Napakahirap. Napakahirap. Yun yung mga hapis na sinasabi. Pero kung handa ka sa mga ganon, hindi mag-asawa ka, ano ang benepisyo naman na may asawa? Pag-aaral lang. Sabi sa Ecclesiastes, hindi man masama ang asawa. Kung kaya mo, kung may kakayanan ka, mature na yung pag-iisip mo, at talagang mahal na mahal mo siya, kasi meron namang nag-aasawa eh. Mayaman to. Yun eh. Gandang lalaki nito. Gandang babae nito. Yun lang eh. No, kaya masusin nating pag-aralan kung sino ang ating mapapangasawa. Mamaya, adik yung asawa mo. Matutong bugbugin yung uso mo niyan. Tapos yung mapangasawa mo ng babae, bungangera naman. Kaya naman napakalaga na merong aral. Na pipili tayo ha. Pipili tayo. Ngayon sabi doon sa chapter 4 ng Ecclesiastes, chapter 4, verse 9, dalawa ay maigi kaysa isa. Naniniwala ba kayo ron? Yung dalawa maigi sa isa? Dalawa yun eh, siyempre. Mas maigi yun sa isa. Okay. Sapagkat sila ay may mabuting kagantihan sa kanilang mga gawa. Gis, sapagkat kung sila ay mabuwal, ibabangon ng isa ang kanyang kasama. Pag mabuwal yung isa, may tutulong sa'yo. Diba? Ngunit sa aban niya na nag-iisa, pagka siya'y nabuwal, at walang iba na magbangon sa kanya. Muli, kung ang dalawa ay maygang magkasama, may init nga sila, ngunit paano makapagpapalit ng isa na nag-iisa? So, nagkakatulungan sila. O give and take sa pag-aasawa. No? Hindi yung lagi lang yung take ng take yung isa. No? Kaya kailangan, alam mo yung mga tuntunin ng pagkakaroon ng asawa. Bawal ang pangangalo niya. Adultery. Kung may asawa ka na,
Meron kang sideline sa iba, sasabihin mo sa asawa mo, ano ba tawag niyo sa asawa niyo? Sweetheart. Darling. Ling. Duling. Ling, magpapaalam ka kayo, no? Punta ako lang. Doon kay Mare. Okay, tama na. Eh, may birthday eh, shot eh. May shot. Bawal, huwag kayo ganun. Alam mo, ang sabi dito sa sanlibutan, tingnan natin. Pag may alak, may balak. Kaya mag-ingat kayo, sabi ni Kapatid na Serge, ha? Pag may mga kainuman tayong mga lalaki, wala kang laban dyan. Maaaswang ka dyan. Totoo nangyayari yun. Kaya tingnan natin yung mga sitwasyon. Bawal na yung may asawa ka na eh. Kailangan matuto tayo sa mga ganung bagay. Kasi mahirap. Bagamat minsan napapangiti tayo, yung katotohanan. No? Nung araw nga, ganito eh. Deuteronomy. Ito po matindi nung araw. Sa 22 ng Deuteronomy, tingnan nyo Kung ang isang lalaki ay masumpungan na sumiping sa isang babaeng may asawa, kapwa nga sila papatayin. Kita nyo papatayin. Ganun kaalaga eh. Kaya nga adultery. Ibig sabihin, patay ka na sa Panginoon. Sa spiritual. Pero dito, nung panahong ng mga Israel, papatayin ka. Doon naman sa isang parte, pag hindi na virgin yung babae, delikado rin. Sabi doon sa Deuteronomy, basahin niyo po yung chapter 22, 13 hanggang ang katapusan niya. Sa 20, ngunit kung ang bagay na ito ay totoo, na ang tanda ng pagkadonselya ay hindi masumpungan sa dalaga, ay kanilangang ilalabas ang dalaga sa pintuan ng bahay ng kanilang ama, at babatuin siya ng mga bato ng mga lalaki sa kanyang bayan upang siya ay mamatay. Matindi nung araw. Grabe. Kaya nga pinagbabawal yung pakikiapid. Fornication. Kahit na may tipan na kayo, nagmamahalan na kayo, kailangan, sabihin mo na, mag-aasawa na po ako. Mamanhikan. Okay yun. Manhikan ka. Para nasa ayos. O, edi, sige, fight na kayo, mag-asawa na kayo, kasi nasa kaayusan. Nasa kaayusan siya. Ang sabi dun sa isa pang babasahin ko ulit, no? Sa 7 ang babae walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. At gayon din ang lalaki ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Ano ibig sabihin? Wala ka na kapangyarihan. Huwag ka nang, mamaya, meron pang sumideline. Bawal na nga yun eh. Doon ka lang sa asawa mo. May mga pangyayari, sa buhay mag-asawa. Ang sabi, huwag magpigil ang isa't isa. 7:5. Ito Huwag magpigil ang isa't isa, maliban na pagkasunduan sa ilang panahon. Sa pag-aasawa, merong ganyan eh. Minsan si Mr. Kakalabit, ayaw ng babae. Minsan sa ganong mga sitwasyon na, kita mo yung nakababaw, minsan doon na nagkakaaway-away na sa ganung mga bagay. Konting kalabit lang, ayaw. Merong sitwasyon kasi kaya ayaw ng babae,
gusto niya, makapagtrabaho naman siya. Wag muna, ibig sabihin, wag muna magkaanak. Kasi magtrabaho kasi paggawa tayo ng bahay. O kaya, kailangan natin magbayad, kailangan magpagtrabaho. Medyo malaki na utang natin. Yung ganong mga sitwasyon, kailangan sasabihin mo. Kaya nga sinasabi rito pagkasunduan nyo. Sa isang banda naman, paggaling ni mister, yung babae naman bagong ligo, ang bango-bango naman. Siya naman kakalagot. Ayaw din naman. Minsan, sasabihin ng babae, sa isip noon, mukhang meron na tong iba. Meron nang iba to. Nagkakaroon ngayon ng pag-iisip na mahalay na. Kaya dapat kung mga ganung mga sitwasyon, pag-uusapan ninyo. Ganun din sigurong isip ng lalaki Wag mo na magkaanak kasi nga magastos baka cesarean to. Di, papagawa ko maraming gastusin muna Doon muna po focus. Kaya dapat pinag-uusapan yan. Pag-uusapan siya kasi yung hindi pag-uusap, yung communicate, nagkakaroon ng lamat minsan Maghihinala ka na doon sa asawa mo, may babae na, yung pala, iba pala yung iniisip. Napakalaga na mag-uusap hinggil sa mga bagay na yan. Napakalaga nun na pag-uusapan. Kaya nga, napakalaga na mamili ng mapapangasawa. Napakalaga sa bawat isa. Kilatis. Hindi basta banat ang banat. Kaya nga, binanggit natin dun sa UNICEF yung mga datos nila Ang dami single parent ng mga bata. At ito pa ang masakit. Maraming namamatay na ina. Mga batang ina. Edad, ang bata, hindi pa mature talaga. 12 hanggang 17, kahit ng 18 Sa inyo, yung nais mag-asawa, anong tamang edad? Dapat maalam mo tamang edad, yung pagiging mature ka na, kaya mo nang magtiis. Kaya mo magdala ng pamilya, ang pundasyon ng pamilya doon sa dalawa. Kailangan matibay sila. Totoong nagmamahalan sila. Di ba? Alam niyo ba? Ang sabi sa kawikaan, ganito po. Sabi sa kawikaan ganito. Sa 1940 ng kawikaan, bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang katotohanan. Ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Alam mo ba, kapag nag-aasawa ka ng mabait, galing sa Panginoon pa. Ibig sabihin, nagbibigay pala ang Panginoon ng asawa na mabait. Di ba? Nag-aasawa na mabait. Sino mabait sa inyo? Mapalad kayo. Mapalad kayo. Sabi nga sa 18 ng kawikaan din, 1822, sino mang lalaking nakasumpong ng asawa ay nakasumpong ng mabuting bagay. Nakasumpong kapag mabait yung asawa mo, nakasumpong ka ng mabuting bagay at nagtatamo ng lingap ng Panginoon. Di ba? Pag nakatagpo ka ng asawa, kahit naiwan mo yung asawa mo, mag-abroad ka andyan pa rin yung asawa mo, dadatan mo dyan. Di ba? Yung mga sino ba yung mga abroad dito? Mabait asawa yun, hindi nagluloko. Hindi katulad ng iba, napakasakit, Kuya Eddie. Diba, ang sinapit ng aking buhay, 2 aking anak, ngayon ay 3 na. Di ba? Hirap nun. Hirap yun. Baka kumanta tayo ng napakasakit na Kuya Eddie. Kaya, napakaganda. Nakabuti pag nakasumpo ka ng babaeng mabait. Sana lahat kayo makakuha ng mabait na asawa, yung mag-aasawa. Pagbigay. Diba? Ganun ang nakakabuti pag nakaganon na nakakasumpa ka ng mabuting asawa. Na napagkakatiwalaan mo siya. Pwede mo siyang iwan. Kung saan siya, nandun siya. Kung saan,
wala kang kakaba-kaba. Ang sabi doon sa 31 lang, Kawikaan, sinong mabait? Isang mabait na babae, sinong makasusumpong? Kasi hindi lahat mabait. Hindi mabait. Kapag nakasumpong ka ng ganito, babasa muna tayo. Ganito, sa 9, Kawikaan 29. Lalong maigi ang tumahan sa sulok ng bubungan kaysa palatalong babae na maluwang sa bahay. Yung mga patalong babae, naku, daktak ka ng daktak, patay ka doon. Pag nakasumpong ka noon. Sa 19, lalong maigi na tumahan sa ilang na lupain. Doon ka na lang sa ilang, sa bundok. Tumira. Kaysa makisama sa palatalo at magagaliting babae. Naku, pag magagaliting babae, kawawa ka kapatid, kawawa ka. Lalo pag marunong pa tong taekwondo. Alam mo yung manok na pula? Hindi niya alam nagsasabong siya. Taekwondo expert pa ng asawa yan. Tadyak at sipa nangyari sa kanya. Mahirap yun. Pag ikaw nakasumpong ng gano'n. Kaya nga, kung sino makakasumpong ng babae, sabi ka nun, sapagkat kung nakasumpong ka ng mabait na babae, sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo kaysa mga rubi. Ganun kahalaga ang mabait na babae. Kayamanan. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya at siya'y hindi kukulangin ng pakinabang. Ganun, ang mabait na babae. Tapos nakikilala ka pa. Sabi doon sa ilang mga talata, nakikilala ka dahil sa asawa mong babae. Ayan ang asawa yan ni kapatid na Michelle. Nakakilala. May asawa, gano'n. Sabi sa 15, siyang bumabangon naman samantalang gabi pa. Bumabangon yung mga babaeng mabait Gabi pa. At magbibigay ng pagkain sa kanyang sambahayan. Di ba? Nagluluto siya. Gano'n ang bait ng babae. Pag nakasumpong kung gano'n. Sabi ng matanda, yung lola, Apo, yung babae yan, huwag kayong magkakaroon ng mali siya. Yung babae yan, huwag yan. Pangkama lang yan. Nag-isip ako, ba't pangkama? Parang ano ibig sabihin nun? Lola, bakit pangkama? Kasi, alas 9 pa, nasa kama pa. Alas 10 na, nasa kama pa. Ay, ang tamad. Tamad yun pala ibig sabihin nun. Pag nakatagpo ka nun, patay kang bata ka, hindi ka paghahain, pagsasaing. Puri ng Diyos. Pasensya na ba? Puri ng Panginoon at nabitin. Tayo pa sana. Magandang umaga. Puri ng Panginoon.